bobo si Mister, boba sa misis. Kita mo naman, oh. Di ba? Yan ang tinatawag na meant to be. Kaya nga ang sabi ng ating mga great-grandfather, same feathers, fly away. Kita mo? Napaka-bobo ni Mariel. Napaka-bobo rin ni Robin. Kaya sila nagkakaunawaan eh. Ha? Pero mo, nakakulong pa lang daw si Robin, abay, nakagawa na ng batas. Ganun pala yun. Kapag hiningan ka lang ng reference, kapag hiningan ka lang ng info, ibig sabihin, ikaw na yung gumawa ng ilaw, walang ilaw. Aray ko. Lagaw. Sarang makipag-iwalay talaga. Ay, iwalayan ko na talaga ito eh. Napipikon na ako eh. Nung naka-live, pinatayan ako ng ilaw. Iwalayan kita talaga ito eh. Madagdag pa sa problema ko. Sana lang ha. Iwalayan na kita. Ulitin mo pa eh. Iwalayan na kita. Siya pa. Di ba? Oo. Oh. Kaya mga kababayan, napakalupit talaga. Abangan po natin ang matinding ano na to, matinding expose na to na gugulantang sa ating mga kababayan at karayuma dito po sa multimilyong bilyong insertion ng mga senador. Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan. Dito po kahapon sa Senate, Senate po. Ito po. Umpisahan na natin dito. Ito. Wait lang. Prosecutor. Your Honor, the counsel is being argumentative with No, witness. I'm just asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang question ko, despite of all of those reports, no, dinis-allow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Huh? Aray ko. Alam niyo mga kababayan, ito etong abogado na to, ito yung alam niyo yung pagpupunta kayo sa department store? Magandang araw po, titry niyo po ang aming, tingnan niyo po ang aming gadget na to, nakakapaghiwa po ng sibuyas. Ipasok nyo lang po ang sibuyas dito mga suki, ipasok nyo lang po ang sibuyas mga suki. Pagpasok nyo sa sibuyas, ang labas niya hiwa na. Napakaganda pong gamitin ito. Napakaganda, murang-mura lang po sa halagang 999 pesos. Magpapasok po kayo ng carrots, pipino at iba't ibang mga upo. Pagpasok nyo po dyan ay talagang hiwa na. Aray ko. Putik naman talaga Promo girl lang kinuha Wala man lang, alam mo yon yung angas na bilang maging abogado, wala kang makita, ang baho. Ha? Kinakain po ni Miss Minchin Kapunan. Sino? Aray ko. Kinakain Di ba? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is sinabi- the fine. Kita mo, kaya, ayan po inaanap ko talaga tong video. Namumblema po yung depensa, tatarantay. Kasi po yung, alam nyo, nanood po ba kayo ng impeachment ang Era Estrada?
makikita nyo doon dekalibre. At dumating pa nga sa point na akala natin inosente si Erap dahil sa galing ng abogado. Alam niyo yon? Nagkaroon tayo ng ibang point of view doon sa Erap Estrada impeachment. Sa sobrang galing ng abogado nila, akala po natin, abay inosente si Erap. Dahil ang galing ng abogado eh. Ang galing po ng deliver, ang galing po ng execution, ang galing po ng counter ng evidence laban kay Erap. Naka-counter nila eh. Sa Jose Velarde, naka-counter nila. Diba? If we are basing the stroke of the letter, therefore, gumaganon pa yung abogado eh. Therefore, this evidence that we believe just only by the stroke, di ba yung J? Yung J yung pinagbasihan nila eh. Di ba? Yung J ng Jose Pidal at J ng Joseph Estrada, yun ang pinagbasihan nila eh. Ang galing ng argumento ng depensa doon. Di ba? At paano nila gisahin ang mga witness ng depensa doon. Pero dito po makikita nyo, taranta po ang depensa kada may impeachment trial. Unahin natin si Mr. Object. Object yun, Oro. Magsasalita pa ng siligutan. Witness. Objection, Your Honor. He is speaking. Aray ko. Alam mo, witness. Objection, Your Honor. Using Tagalog. Aray ko. Objection, Your Honor. Conclusion. Aray ko. Di ba? Si Mr. Object, parang ayaw pagsalitain ang pusang ina siligutan. Aray ko. Ayon. Tinabi. Tinabi. Sumunod naman, sino yung sumunod? Yung lalaki din, yung pumalit kay Mr. Object. Ayun naman, putik, binabastos yung witness. Mr. Dr. Batiba, gano'n po masasabi nyo yung ganito? Sa tingin ko po ay nagkasala po sa grave threat ang... paano nyo nasabi yan talaga? Paano yung gano'n? Sumasagot sa witness. Aray ko. Ngayon naman, dumating si Powa. Si Powa naman, sobrang tahimik. Kaya pinalitan niya itong palengkera na to. Si Powa, wala naman sinasabi si Powa. Sa 6 na oras, nakatatlong objection. Wala eh. Kinakain po ni Attorney Kapunan. Sabi ko nga sa inyo, pakalupit ni Attorney Kapunan. Nung wala pa sila dito, sabi ko sa inyo, yung dream team na binubuo ng prosecution, ang lulupit po. Ayan na nga, nakikita nyo. Ayan na nga, nawi-witness nyo ngayon. Diretso. Of this Kaya nga, sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Counsel, But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about... confidential funds. So I confirm my funds. question, Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Capulan to finish with Kita mo, Taranta? Kasi, pag magtatanong ka, syempre, Your Honor, Mr. Chair, you are thinking for a substance, substance. You knew the different, you knew the difference between confidential and intelligence funds. But this attorney doesn't even know if she is talking about confidential or intelligence fund. What a stupid attorney! Aray ko. Are you... Counsel, I will rephrase my Or question. I will confidential rephrase my question. counsels, please address the court, Are not you each on- other. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have
I have not stood up because all the questions refer to intelligence funds, Your Honor. When the topic today is confidential funds, and I would like to put that on record, Your Honor, as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasi, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. Set the circular, limit that to crime prevention. Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi Nakalagay po kasi sa Grabe oh, wala po eh. Wala akong substance. Sabi mo, anong atake yan? Diba? Anong atake yan? Ang bobo po eh. Dapat sabihin man lang niya, lagi niyang i-initiate na ang Vice President ba bawal mag-confidential funds, ganun. Hindi yung ganyang argumento na, sinabi mo, para ka parang nakikipagchismisan, nanunumbat ka, sabi mo. Aray ko. Parang tanga. JC under 4.8.5 Hindi, is proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask. Hindi, kaya pusang ina, kaya namamana ni Robin yan eh. Yes or no eh. Alam mo kung ako tinatanong ni Robin, saan ka nakatira? Yes. Alam niyo po ba yung saan ka nakatira? Yes. Anong trabaho niyo? No. Aray ko. Pusang ina to ni Robin kung ako lang tinatanong yan. Yes. No. Aray ko. Kakapikon eh. Di, tatabihin nyo lang po yes or no. Pwede ba naman yon? Mami Eva Pusalan, pwede ba yes or no lang sa bawat tanga? Kayong tanga? Yes! No! Pwede ba naman yon? Clarificatory questions Your later. Honor, During not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Oh, tama naman si Atty. Kapunan eh. Hindi lahat ng question ma-answer lang yes or no. Parang tanga. Diba? Kasi ang yes or no po ay general answer. Diba? Kumain ka na ba? General answer yan. Yes. Pero meron kasing tanong na, meron kasing sagot na kailangan ng may substance. Clear ang tawag. Oh. Kumain ka na ba? Oo. Kaninang alas 7 ng umaga, ang inulam ko ay manok. May substance. Kumpleto. Yung yes, general yon. Kumbaga, pangkabuuan in a whole form. Hindi naman pwede palagi yes or no lang. Lalong-lalo na dito sa impeachment trial, kailangan buo, solid ang pagsagot. Dahil trial to eh. Trial po ito ng impeachment. Yung iba, ino-hostage nila sa yes or no. Counsel, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsel, Oh, kita mo na. Misleading daw ay allowed. Grabe ah. Ito po, babasahin ko lang po sa inyo para lang po Under Rule 132, Section 10 of the Revised Rules of Evidence on Evidence, a witness may not be asked misleading question. Anong tawag dito? Bending dalok. Kita nyo mga kababayan. Anong tawag dyan? Pwede na madisbar yan eh. Tignan nyo po. Tarantan-taranta na po ang koponan ni Sara Duterte. Kasi ang hirap po kasi ipagtanggol ng ganyan. Walang ebidensya. Ni resibo, wala silang mapakita eh.
Paano mo pagtatanggol yan? Oh. Diba? Hindi ka po pwedeng hindi ka po pwedeng magtanong diyan ng misleading. Ibig sabihin, hindi po naaayon saan? Sa ebidensya. Kailangan po within the ebidensya lang. Hindi pwedeng misleading. Sabi ng defense, pwede daw misleading. Gulat oh. Gulat to. Isang abogado, nagulat oh. Counsel. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsel. I need to lecture Please, you that. counsels. Preventing myself from giving her a spanking. Oh, kita mo ha. Oh, sapul. Spanking oh. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This might with the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed din sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel. Yeah, With respect. thank you. Thank you. Thank you po. Wala na, taranta po. Kung makikita niyo po sa... Kasi kaming National Bureau of Investigation, madami na po kaming puday na na-imbestiga. Ay, Patayin mo si BBM. No joke. hindi po, kami pong nasa NBI po kasi, alam namin yan sa mga body language na ginagawa niya, kita niyo po, nataranta. Nagbiblink yung eye, hindi mapakali, tas pokpok ng ballpen. Wala eh. Wala po kasi siyang gagawin dyan, kundi, wala. Manggulo lang. Kasi nga, hindi niyo po pwedeng ibaligtad ang sitwasyon ng COA or sirain yung COA. Unang-una po, mga babayan, unang-una, Kiray, makinig ka, Kiray. Ha? Kiray, makinig ka. Kiray. Aray ko. Alam mo, Kiray, COA yan. Ang mandato po ng COA, sila po ay base, paano ba ang COA? Bigyan lang natin ng linaw to. Kapag ng COA po, sila lang po ay auditor. Ano po ba yung auditor? Alam niyo naman yan sa bawat kumpanya nyo, Madam Kiray, di ba? Ang auditor po, hindi po yan nagbibigay ng dokumento. Nuulit ko. Ang auditor po, hindi po yan nagbibigay ng dokumento kahit saang kumpanya. Ano ang tanging binibigay ng auditor? Memo. Ano pa? Suspension. Tama, mali. Di ba? Kahit saang auditor, ang trabaho nila hindi magbigay ng dokumento. Nagbibigay sila ng memo o suspension. Wala po silang nilalabas. Ano ang trabaho nila? Mag-absorb. Kumuha. Kaya wala po silang intention kundi mag-absorb, kumuha ng kumuha ng dokumento. Kaninong galing ang dokumento? Sa Office of the Vice President. Inuulit ko, galing sa Office of the Vice President ang dokumento. Kanino pinasa? Kay auditor. So, bakit nyo kailangan sisihin ng auditor? Hindi naman sila nagpasa ng dokumento. Ha? Aray ko.
Attorney Kiray, makinig ka, Robin, Amy, Baba, Wakanda, Michael Jackson, ow! Ow! Billie Jean, maulan na Aray ko. ang lamig, tingkat, I am the one. I'm dance, I'm fall, Aray in ko. rock. Ow! Billie Jean, maulan na. Aray ko. Inuulit ko, para malinaw tayo. Ang dokumento, kailangan ng auditor. Sila ba ang gumawa ng dokumento? Hindi. Sila ba ang gumastos ng pera? Hindi. Anong ginagawa ng auditor? Naghihintay lang sila. Naghihintay ng ano? Naghihintay na may magpasa ng dokumento. Kanino galing ang dokumento? Kay Sara Duterte. Bakit ngayon namumblema sila Sara sa dokumento? Ninakaw kasi. Bakit ka mamumblema sa mga dokumento, sa mga acknowledgement receipt, sa mga official receipt, sa iba't ibang resibo kung maayos ang pagkagasta mo? Di ba? Maayos kung pagkagasta mo, papasa mo yan eh. Galing sa'yo. Ikaw ang nag-utilize. Ikaw ang gumastos. Galing sa'yo yung dokumento. Ngayon, nung nakita ng auditor na wala naman silang kinalaman doon, nung nakita ng auditor na ginagawa lang nila yung trabaho nila para mag-audit, which is they are mandated to, bakit nyo kakawawain yung auditor ng COA? Bakit nyo kakawawain? Sumusunod lang naman sila sa circular. Sumusunod lang sila sa mandato nila. Diba? Dapat, hindi nyo ini-interrogate na parang kriminal yung COA, Robin, Amy, tangina nyo. Diba? Kumbaga, ba't nyo sila ini-interrogate na parang kriminal? Sa kanila lang pinasa yung form. Sa kanila lang pinasa yung evidence. Sa kanila lang pinasa yung mga resibo. So, ang balik nila, sabi ko nga kanina, anong balik ng COA? Memo, suspension, or acknowledgement na ikaw ay clear sa pag-utilize ng confidential funds or different government funds. Aray ko. Diba? Napaka-basic. Yun lang ang tatanggapin ng isang government department. Either memo, suspension, or acknowledgement na pumasa ka sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Kaso kay Sara po, kitang-kita nila. Miski resibo, wala pong may pasa. Tama po ba yon? Nagkaroon ka ng pagbili. Sabihin mo nang bumili ka na ng computer. Miski ba naman yun, wala kang resibo? Aray ko. Miski ba naman yun, wala kang resibo? Pusang ina yung mga anak natin eh. Bata pa tayo. Alam naman natin sa sarili natin na pag bumili tayo ng Chicken Joy, may kapalit yan ng resibo ng service crew. Diba? Bata ka pa lang, alam mo na may kapalit na resibo pag bumibili ka eh. Kasi nga, tatawagin ka. Pagbigay sa'yo ng bata ka, iingi mo yung resibo kasi nga, alam mo sa sarili mo, yun ay reference ng order mo. So, you mean si Sara Duterte, ganun siya kamangmang, kabobo, kakupal?
na pag bumibili siya, hindi niya iniintindi yung resibo. Hindi po ganun mga kababayan. Kung talagang concerned si Sara, kung isa siyang concerned government official na tinitingala, dinidilaan ng puwet ng mga DDS, ng mga bangag. Di ba? Kung etong si Bangag Sara Duterte po ay talagang nakikita nyo na presidenteng bangag para sa 2028, simpleng resibo, hindi siya makakuha. Ganyan bang gagawin natin presidente? Na hindi niya pera ang ginagamit niya. Wala siyang concern para kumuha ng resibo, kundi ba naman bangag? Oh. Wala siyang concern. Ang concern niya lang, mag-travel, magnakaw, kasi nga bangag yan si Sara Duterte. Diba? Tayo, apakasimpleng mamamayan. Simple lang po tayo. Alam natin, sa bawat purchase natin, merong resibo. Basic. Hindi na po kailangan ng argumento doon. Kahit saan lupalop sa Pilipinas, pag bumili ka, may resibo. Sasabihin ng mga didis, sa tindahan, sari-sari store, may resibo. Bobo ka ba? Aray ko. Ha? Sasabihin niya, ba't sa tindahan, sa sari-sari store, walang resibo? Bibili ba yung gobyerno doon? Aray ko. Ha? Bibili ba gobyerno doon? Tarantalo ka. Aray ko. Tarantalo. Ayan po mga kababayan. Kaya wala po sila, wala po sila mapakita. Biro nyo AR lang. AR. Ginamit nila yung circular ng AR. May nakalagay kasi circular AR. Acknowledgement Receipt. Yes. Okay ba ang AR? Okay po. Legal ba ang AR? Legal ang AR. Pero, ayon sa circular, magbibigay ka ng AR for a confidential agent para matago po ang kanilang confidentiality nga. Pero, wag mong kalimutan na may true identity yan. Kasi, hindi naman papayag tayo or papayag ang ang mga taong bayan na ang AR ay ganun lang. May blind side. Ano yung blind side? Basta may AR, pasado, pwedeng i-release ang pondo? No! Kailangan po may true identity yan. For the safeness, Nino, para ligtas or hindi po paghinalaan, sino? Ang OBP? Yung department na magre-release ng pondo? Pangalawa, yung confidential agent para talagang ma-witness niya na talagang eto lang ang perang binigay sa kanya. And pangatlo, para po sa taong bayan, na talagang makita ng taong bayan na ang purchase or pagbigay ng confidential reward o mga pera sa confidential agent ay talagang totoong nabigay. Kasi totoo ang pumirma na identity. Although confidential yung agent niya, nakatago siya sa code name, wala pong argument doon. Walang argumento ron. Okay ang confidential agent. Alam natin yan. Pero wag naman po, puro confidential agent lang na walang identity. Sign of corruption po yan. Wala po yan pinagkaiba sa Ghost Project na ginagawa natin ngayon. Dito sa Ghost Project, ano ba nangyari? May pondo. May pondo. Pero walang proyekto. Nabigay ang pera, pero walang proyekto. Dito, nabigay ang pera, pero walang tao. Hindi naman pwede ganon. Kung nirereklamo natin itong flood control Ghost Project, etong confidential agent, hindi naman pwedeng
may binayarang tao, pero walang pagkatao. Tama ba yun? Binayaran mo yung trabaho ng tao, pero walang pagkatao? Pwede po ba yun? Hindi po pwede yun. Sign of corruption yan. Sign of corruption yun. Hindi mo po pwedeng ganun. Sa tingin mo sa tingin nyo palulusutin ng batas yan? Hindi palulusutin ng batas yan. Oh. Ito po mga kababayan, ito pa po. Pakita ko lang sa inyo. Oh. 1.2, ha? 1.2 million a day. 2.7 billion approximately confidential funds of Davao City for the past 6 years when Vice President Sara Duterte was its mayor. Oh. Aray ko. Isipin nyo mga kababayan. Kung Vice President ka ngayon, hindi mo ma-reimburse na maayos, what more nung mayor siya? Kita nyo po paano nasabi ng mga DDS na hindi alam ni Sara? Nung mayor siya, eto po yung sinasabi ko sa inyo, nung mayor siya, putang ina mo, Sara Duterteng bangag. Aray ko. Magdanakaw kang hayop kang bangag na Sara ka. Nung mayor siya, 1.2 million a day ang ginagastos niya sa confidential funds. Ano ang pinaiimbestigahan mo para gumastos ka ng 1.2 million a day? Aray ko. Oh, anong pinaggastusan mo? Anong national threat sa Davao? Pusang ina mo, lubog. Di ba? Ang lupet. Aray ko. Kasi po mga kababayan, eto po kasi. Si Sara po, simula na naging mayor siya, 500 million. 500 million po ang kanyang confidential funds. 450 something million ang confidential funds. Pare-parehas po yun. 450, 450, 450, 450, 450 ng 6 na taon. Pwede ba naman yun? Saktong-sakto ang presyo kada taon? Ano yun? Pag nanakaw na yun. Aray ko. Diba? Ay, nako. Masanay ito si Bangag Sara. Kaya nagulat siya siguro, mga kababayan. Pagdating po dito sa national, nagulat siya siguro na nakita yung pagdanakaw niya. Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di
singungaling